Naruto Uzumaki's True Return. Talk no Jutsu versus Jiraiya, Boruto, Two Blue Vortex Theory. Marami ang nagsasabi na, imposible na ang pagbabalik ni Naruto Uzumaki, sa Boruto Two Blue Vortex, lalo na't wala na si Kurama. Aminin natin na totoo naman yun. Dahil nga sa pagkawala ni Kurama, mas naging limitado ang lakas ni Naruto, kumpara noon, at mas mahirap para sa kanya na, makipagsabayan sa mga bagong halimaw na kalaban, tulad ni Jiraiya. Pero mga lods, hindi doon nagtatapos ang kwento ni Naruto. Hindi lang si Kurama ang pinanggagalingan ng lakas ni Naruto. May isang kakayahan siya lang ang tunay na nakapagpaperpekto sa buong Naruto series, at ito ay walang iba kundi ang Talk no Jutsu. Si Jiraiya ay hindi basta kontrabida lang, kundi naliligaw. Kung titignan nating mabuti si Jiraiya, hindi siya ganap na masama. Isa siyang nilalang na naghahanap ng sagot, lalo na sa tanong na, ano ba talaga ang pag-ibig? Ibig sabihin nito, kulang siya sa gabay. Marami siyang kapangyarihan, pero kulang siya sa emosyonal, at moral na direksyon. Kaya sa halip na purong kasamaan, si Jiraiya ay isang puwersang naliligaw, at delikado dahil sa kakulangan niya ng tamang kaalaman. At dito papasok ang papel ni Naruto. Paano makakarating si Jiraiya sa dimensyon ni Koaki? Sa ngayon, nakakulong si Naruto sa dimensyon ni Koaki. Mukhang imposible na palabasin siya, pero paano kung si Jiraiya mismo ang pumunta roon? Ang susi dito ay ang Daikokuto ni Koaki, ang mga malalaking black box, na galing mismo sa kanyang dimensyon. Kapag nilagyan ni Jiraiya ng claw marks ang mga box na ito, posible niyang magamit ang sarili niyang teleportation technique, para makatago sa mismong dimensyon ni Koaki. Sa ngayon, ligtas pa si Naruto, dahil hindi pa ito naiisip ni Jiraiya. Pero once maisip niya ito, tuluyan nang mabubuksan ang daan papunta kay Naruto. Ang pag-uusap na magbabago ng lahat. Kapag nagkita na sina Naruto at Jiraiya, hindi agad labanan ang mangyayari, kundi isang pag-uusap. Maaaring gamitin ni Jiraiya si Naruto, bilang bihag upang pigilan sina Boruto at Koaki. Ngunit sa halip na takot, pangunawa ang ipapakita ni Naruto. Dito nagagana ang Talk no Jutsu. Ipapaintindi ni Naruto kay Jiraiya na, kapag winasak niya ang mundo, kasama ring mawawala ang mga bagay na mahalaga sa kanya. Mawawala ang mga libro na gusto niyang basahin. Ang mga inuming gusto niya tulad ng Cobra, Sting, Mighty Green, patawalang mga ka-anime, hahaha. Mga simpleng pagkain tulad ng fishball, kikiam. At ang mga alaala niya sa Konoha. Ipapaliwanag ni Naruto na ang pag-ibig ay hindi lang koneksyon, kundi isang bagay na dapat pangalagaan para sa tunay na kapayapaan. Pagkatapos ng Talk no Jutsu, kung maapektuhan si Jiraiya, maaaring pansamantalang tumigil siya, at sa sandaling iyon, sasamantalahin ni Naruto, Boruto, at Koaki ang pagkakataon. Posibleng gumamit ng Uzumaki Sealing Techniques, kung may natira pang scrolls. O kung hindi man, maaaring i-absorb siya ng isang Otsutsuki, tulad ni Koaki o Boruto. Hindi basta-basta mamamatay si Jiraiya, kaya sealing o absorption ang pinakalohikal na paraan. Ang pagbabalik ng Hokage. Kapag tuluyan ng napigilan si Jiraiya, babalik si Naruto bilang Hokage. Makakapagpahinga na si Shikamaru. At dito na rin mabubunyag ang katotohanan. Malalaman ng lahat na hindi si Koaki ang tunay na anak ni Naruto, at ang lahat ay bunga lamang ng kakayahan ni Ada. Kapag na-reveal ang katotohanan, makakabalik si Boruto sa Konoha nang walang takot. Mawawala ang galit at pagdududa ng mga tao sa kanya. Samantalang si Koaki ay haharap sa matinding conflict, hindi lang sa labanan, kundi sa isipan ng mga tao. At dito magsisimula ang huling yugto ng Boruto.